Bagong naaarestuhin ng Senado si Pastor Apollo Kibuloy kasunod ng pagpapakontempt sa kanya ng komite ni Senator Risa Ontiveros. Naglabas ng show cause order ang Senado kay Kibuloy para magpaliwanag kung bakit di siya dapat dakipin. May report si Mav Gonzalez. Sa inilabas na show cause order ni Senador Risa Ontiveros, binigyan si Pastor Apollo Kibuloy ng 2 araw para magpaliwanag kung bakit hindi siya dapat arestuhin. Hiniling ni Senate President Mig Zubiri ang show cause order dahil sa naging ruling ng Supreme Court sa contempt order noon ng Senado sa mga opisyal ng Formally. Under the ruling of the Supreme Court, we must exhaust all legal avenues, in other words, due process. Pag nag-show cause order si Ma'am Risa at hindi pa rin satisfactory yung explanation, sagot, tayo talaga pumunta dito, then it is ministerial on the part of the Senate to release the issue or the Pero hindi lang sa Senado. Maging sa Kamara, may contempt order na rin si Kibuloy. The chair in objection the motion of the Honorable Paduano to ask the Sergeant of Arms directing the Sergeant of Arms to bring Pastor Kibuloy to the House premises is hereby approved. Dahil din yan sa hindi pagdalo sa mga pagdinig ng House Committee on Legislative Franchises sa prangkisa ng Sunshine Media Network International o SMNI. 3 ulit nang inimbitahan ng komite si Kibuloy na honorary chairman ng Broadcast Network. May I make a final appeal, Mr. Chair, to defer the implementation of the contempt order until after I have advised my client in just a few days. We know all very well that Pastor Kibuloy at this point in time is already a flight risk. Humingi ng palugit para makaalis na si Pastor Kibuloy out of the country. Giit naman ng kampo ni Kibuloy, may lookout bulletin order na laban sa pastor. Pumayag din ng komite na hintayin hanggang Biyernes kung magpapakita ito sa Kamara. Sa isang liham sa komite noong nakaraang linggo, sinabi ng kampo ni Kibuloy na 2018 pa siya hindi kasama sa pamamahala at operasyon ng SMNI. Sabay bigay ng mga pangalan na pwede raw maging resource person sa pagdinig. Kabilang dyan si Marlon Acobo na executive pastor ng Kingdom of Jesus Christ. Ipinaliwanag niya ang papel ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na nag-volunteer para maging administrator ng properties ng KOJC. Former President Rodrigo Duterte, taas ang iyang eksperyensya, lawyer siya, labaw sa tanan, suod siya nga higala sa Kingdom Ministry. Si PRD, taas yung kanyang experience, abogado po siya, then malapit na kaibigan siya sa ministry. Lusot naman sa komite ang panukalang batas para bawiin ang prangkisa ng Suarasug Media Corporation na nag-ooperate sa SMNI. Nakitaan ng komite ang SMNI ng mga paglabag sa kanilang prangkisa, gaya na lang ng pagpapalit umano ng may-ari nito nang hindi pinapaalam sa Kongreso. Kailangan daw kami na mag-secure ng prior approval of Congress in case there is a transfer of the controlling interest. But what is controlling interest is 50% plus. What was transferred is only 46%. The congressmen, the members of this house, still has the chance to take a look into our position paper. Isasalang pa sa plenary debate ang committee report at dadaan pa sa Senado. Mav Gonzalez, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Huwag magpahuli sa mga balitang dapat ninyong malaman. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, subaybayan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.